Sir, sinabi din ng dalawang Remulla brothers na somebody tried to bribe them with a 1 billion pero they actually refused daw. But as to the details po, hindi po nila sinabi kung sino. Pero marami pong nag-react, sir, na ito daw ay criminal. So dapat nila ini-report. Ano po yung masasabi mo dito, sir? Labot na to, mag-storya-storya sila, opera sila 1 billion, sila labot na to, nila. Ngano yung storya, wag mo sila gisulti pangalan. At na distrito sa bansa ay zero ang allocable budget. Dalawa sa Davao City, isa sa Davao del Norte, at isa sa Zamboanga City. Sino ba yung mga nandun? Kasi Congressman Puro Davao Pulong, Ungab, Bebot Alvarez, at Kimer Olaso, if I'm not Yun. mistaken. Ito nga ang pag-usapan natin ngayon mga reaction update PH. Nagsalita ho kasi itong si Kong Lebiste na inilabas niya ho mga kabdit. 4 na kongresista lamang ang walang allocable budget o zero allocable budget sa buong kongreso. Ayan mga kabitan, nilabas na nga ho si walang iba mga kabitan, nag-iisang Duterte. Ayun no, nasa taas ho natin mga kabdito. Magsasalita din ho kasi siya mamaya, ipi-play din ho natin yan. Yan, si Kong Pulong, si Kong Ungab at yung dalawa pa ho dyan sa Zamboanga at sa Del Norte. Kaya mga kabdita, napakagalak ho ng ating puso na ginigipit ho nila yung mga Duterte. Wala ho silang mapatunayan na magnanakaw ang mga Duterte. Diba? Wala ho silang mapatunayan na nagnanakaw ang mga Duterte. Kaya etong sila Auntie Claire, yung admin ni Marcos Jr., wala. Ngangalang ho sila. Gigipitin lang ho sila dyan sa mga gigipitin lang ho sila doon sa mga pumanaw na alam nyo na mga kabdit, yung mga sumisinghot, yung mga kajaming, alam nyo na kung sino, mga kabdit, wag na ho tayo magbanggit, baka idamay ho tayo ni Auntie Claire Castro. Diba? Grave threats, death threats daw ho dyan sa mga nagre-reklamo, nagpuputak-putak ho sa kanya. Kaya kabdit, pakinggan na lang ho natin si Kong Lebiste patungkol dito. Kaya kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na yan. Sabay-sabay tayo magkomento, mag-react dito. Hindi lang din itong si Kong Lebiste mga kabdit, kasi ito, pag-usapan din ho natin yan nasa ilalim. Nakikita niyo ho ba yan? Remulla Brothers. Ayan. Di ba? Reacta na muna ho tayo dito kay Kong Lebiste. At dapat lang ikumpirma ng DPWH, totoo ba ito o hindi. Ayan. Kasi Tama. factual naman yan eh. yes. Pangalawa, sa list of proponents ng insertions nandyan din po. At kaya parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko wala. Parang Ito, Kong. hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. O, di ba? Bagta wala sa kurap ang mga Duterte, mga kabdit, nalulungkot to yung mga reporter kasi kadalasan ho dyan, na hindi naman ho natin nilalahat, dyan sa mga media, mga kabdit, puro bayad o hawak sa lieg ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. Kasi mga kabdit, panigurado at panigurado na momondo rin ho sila sa mga yan para ho bumango ang kanilang pangalan, pero ngayon mukhang tumatagilid na ho sila. Hindi na ho lahat mga kabdit nahahawakan ho nila. Di ba, nauubusan na ho ba sila ng bilyon-bilyon? Yan lang ho ang ating katanungan. Katanungan lang ho yan mga kabdit. Kaya mga kabdit, pakinggan naman ho natin itong si Kong Pulong. Pero isusunod pa natin yan mga kabdit. Bago ho si Kong Pulong, meron pa ho tayong ipiplay na isang video. Unahin muna ho natin ito Remulla Brothers. Ayan mga kabdit, paborito ho nyo. Ayan. Kasi dito sinabi ho nila mga kabdit, sinabi ho ng Remulla Brothers, ito, basahin na lang ho natin. Remulla Brothers sinanggihan ang 1 bilyong suhol pagpapatunay na sila ay malinis. Ito kasi mga kapatid, sinabi din dito ni Kong Pulong. Kaya daw sila hindi tinanggap yung, alam niyo na, hindi daw tinanggap yung 1 bilyon. Kasi nga, ayan mga kapatid, pag-usapan ho natin mamaya yan. Unahin muna natin. Ito isang video kung saan matindi ho talagang gipitin. Ginigipit ho kasi nitong si Secretary Green, itong si Kong Leandro Lebiste. Yun muna ho ang ating uunahin. Kaya mga react na rin ho tayo dito. Kaya first come, first serve basis. Hindi ako nagnenegosyo nito. Umiinom lang araw-araw dahil napakasarap, napakasustansya po itong organic na tablia or sikwati, kakawati. Tinutulungan ko lang ang mga farmers ng Bukidnon na nagtatanim ng kakao para maibenta ang produkto nila. Plus, subukan nyo. To me, napakaganda ang epekto sa aking health. It's good for the heart. Okay, bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon.
Pahayag po ng Energy Secretary, Department of Energy Secretary, laban kay Congressman Libeste. Okay, breaking. Halos 12,000 megawatt solar contracts ng kumpanyang itinatag ni Congressman Libeste na terminate. Okay. Kinumpirma ng Department of Energy na winakasan nito ang halos 12,000 megawatt na power supply contracts na iginawad noong 2024 at 2025 sa Solar Philippines, kumpanyang itinatag at pinamunuan ni Congressman Leandro Libeste. Ayon kay Sharon Garin, isinagawa ang termination matapos aniyang mabigong tumupad ang mga proyekto sa kanilang Nakakakilabot talaga at nakakatawa na mga kabdita. Isipin nyo ho, ito si Kong Libiste. Nilakihan na ho natin ng konti para din makita na ho ng ating mga kababayan. Isipin nyo, yung nakapokus ho tayo sa flood control issue, lumabas lang ho itong si Kong Libiste, pinagwawakasan niya ho o pinaglalantad niya yung mga resibong hawak niya patungkol dyan sa DPWH o Cabral Files, mga update, kung ating susuriin. Bigla naman ho nagre-reklamo, nagsasalita, etong si Garin. Ngayon ho sila nakikisawsaw dahil mga ka-update, hindi ho natin pwedeng sabihin na baka hawak din kasi ni Marcos Jr., di ba? Oras na may lumalabas na mga patungkol laban sa gobyerno ni Marcos Jr. o laban sa matinding korupsyon ng ating bansa, bigla ho silang, bumabaliktad ho yung issue, bumabaliktad ho yung nangyayari. Imbis na makulong yung mga nasa flood control, sino ho yung babanatan ho nila? May multa pang 24 billion kontrata ng Solar Philippine ni Libiste terminated sa DOE. Di ba? Kaya ito mga kabdita, hindi na ho tayo magtataka kung paulit-ulit ho silang nakakapagnakaw, kung paulit-ulit ho silang nakakapanggoyo ng mga Pilipino. Kasi hanggat sila ho ang nakaluklok dyan mga kabdita, wala hong asenso ang ating bansa. Patuloy ho tayong pabagsak ng pabagsak. Para ho tayong spaghetti, pababa ho tayo ng pababa. Ganyan ho ang nangyayari sa ating bansa. Isipin nyo na, imbis na tutukan ng flood control issue, ginawa ho nila, babalik ta rin ho nila si Kong Leandro Libiste at pagmumultahin ng 24 billion pesos. Kaya mga kapdita, etong kahit na anong mangyari dito kay Kong Libiste, wala ho tayong pakialam. Ang importante ho, matugunan niya ho ang kanyang serbisyo sa taong bayan. Kasi kakaunti na lang ho yung kamukhang kamuka, yung galaw na ginagawa ni Kong Libiste, mga kapatid. Kakaunti na lang ho sila. Bilang na lang ho sa ating daliri. Si Kong Kiko, wala na ho si Kong Kiko, mga kapatid, nakasuspend. Tapos, sino pa ho, yung mga ibang congressman dyan. Ayan, si Kong Kiko lang talaga yung kilala ho natin na malakas din mambalasubas eh. Tapos kasunod nito si Kong Libiste. Imbis na tulungan si Kong Libiste, lalo ho siyang ginigipit. Ginigipit ho ang kanyang paglalabas ng mga matinding resibo, Cabral Files. Lahat ho ng mga may allocables, lahat ho na may insertion na congressman, senador, nandyan na ho. Pero ano hong gagawin? Uunahin pa ho siyang imbestigahan at gipitin ng gobyerno ni Marcos Jr. Ganyan ho kalala. Ganyan ho kalala ang admin ni Marcos Jr. contractual obligations, kabilang ang mga target na schedule at requisitos sa ilalim ng Green Energy Auctions. Ang ilang proyekto ay inaasahang makukumpleto bago o pagsapit ng December 2025, ngunit hindi umano nakasunod sa mga itinakdang kondisyon. Ito, may malaking multa. Ito na. Grabe. 24 billion na parusa sinisingil. Okay. Dagdag pa ni Garin, tinatayang 24 billion ang pinupursige ng Department of Energy na singilin bilang penalties at iba pang financial obligations kaugnay ng mga kanseladong kontrata, bahagi ng hakbang ng ahensya upang ipatupad ang pananagutat sa sektor ng enerhiya.
Sabi ng secretary, what we want are legitimate investors. That's why we're cleaning it out. Pahayag ni Garin sa mga mamamahayag. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ni Representative Leandro Libeste hinggil sa desisyon ng Department of Energy. Okay, so ito na. Panggigipit ba ito o talagang may violation? Yun, tanong lang. Kasi, bakit ngayon lang nagsalita ang DOE Secretary? Nang dahil ba sa Cabral Files? Ayan, malaki pa ho yan mga update. Hindi naman ho magsasalita yan si Garin kung hindi naman po kasi dyan sa Cabral Files. Paano mga kabdid? Bigyan ka ba naman ng mali-malita ni Martin Luther King, ni Marcos Jr. Talaga namang gagawa kayo ng paraan para ho panangga sa administrasyon, di ba? Gagawa ho sila ng paraan para pagtakpan pa ho yung mga ginagawang kabalbalan ng kanilang amo. Tignan nyo, imbis na imbestigahan yung flood control, imbis na tutukan yung mga magnanakaw sa gobyerno, yung mga malalaking isda, nasaan na ho tayo mga update, nandyan na ho tayo sa 24 billion solar ni Kong Libiste. Wala na ho tayo sa totoong issue ng bansa. Nandiyan na ho tayo sa may utang. Wala ho tayo sa may mga magnanakaw. Wala ho nakukulong mga kabdi. Pero kung walang Cabral Files, ganito rin ba ang mangyari? Unang nagsalita itong si Ombudsman Remulla na galit pa siya sa bata-bata mo pa, nininegosyo mo ang franchise. Mahiya ka naman, Pilipino ka ba? Something like that. Galit eh. Ay nagsalita ang Meralco na walang bilihan, walang ibig sabihin hindi alam ni Ombudsman Remulla yung totoong pangyayari sa bentahan ng franchise. So lumalabas na hindi magmaterialize yung investigasyon ng Ombudsman. Kasi nagsalita ng Meralco na wala kaming nabiling wala. As in, wala. O ito ngayon, biglang lumutang. Energy Secretary na, nagsasabi na kinancel na namin ang kontrata at ito, may multa, 24 billion pesos. So, pakinggan natin ang side ni Congressman Libeste. I'm sure may meron siyang interview. Saan ba yan? Vox Populi na interview. Sabi niya, mahirap akong kakalabanin, sabi nitong batang kongresista. Alam ko na pag nagsasalita ko, tutugisin ako. Kaya ang ginawa ko, sabi niya, nag-divest na ako sa aking mga business transaction. Ibig sabihin, yung solar company siyang nagtatag nung hindi pa siya pumasok sa politika. Kaya lang, nung nagkandidato siya last year para sa congressman, according to Libeste, umalis na siya o kaya divest. Wala na siyang pakialam doon sa kumpanya. Ibig sabihin, Ayan mga update, nilinaw na rin ho kasi ni Kong Libiste na wala naman ho talaga. Etong Meralco nagsalita rin na wala ho silang binili. Si Kong Libiste matapos na hong ibenta yung mga, alam niya na, yung laman daw ho ng kanyang prangkisa. Hindi naman kasi prangkisa yung binenta niya. Yung laman ng mga proyekto o yung yung project na meron doon mga update yung patungkol dyan sa solar na yan. Malinis naman ho yung kanya. Pero ang tanong, bakit naghahabol ngayon si Garin? Kasi nga ho mga update, nakatutok si Kong Libiste sa Cabral Files, nandyan ho lahat ng may mga malalaking ninanakaw sa gobyerno. Nakatutok siyempre sasabihin ni Marcos Jr. ni Martin Luther King. Kung hindi nyo pakikialaman, kung hindi kayo magsasalita patungkol dyan, siyempre panigurado mga update, tatanggalan ho sila ng alam nyo na kapangyarihan at pondo. Di ba? kung wala na siyang pakialam, depende na sa management na iniwan niya. Kasi wala na siyang share, whatever, wala na siyang interest doon. Kaya hintayin natin, huwag tayong mag-judge
kaagad na wala pala ito, palpak pala itong libiste na ito. Kasi may mga nababasa akong comments, post na binabatikos nila yung pagbenta niya ng franchise. Dumipend sa kaganang Meralco na walang bentahang nangyari. So ito ngayon, na-terminate ang contract. Tapos sinisingil ng ang laki, 24 billion pesos. Believe lang ako sa kongresistang ito ibang usapan na ito. Kung ganito sana ang mga kongresista natin, hindi niya tinatanggap ang sweldo niya sa kongreso, hindi niya tinatanggap yung office budget niya. Gumagastos siya on his own. Sa kanyang distrito, namimigay siya ng tulong. 150,000 students ang pinili niya, binibigyan niya ng 1,000 pesos allowance per month galing sa kanyang bulsa. Namigay siya ng pang Noche Buena Pack noong December, di ba? Naging issue yung 500 pesos Noche Buena kasi na. Ang kanya hindi, nakapak na I don't know how much ang worth. Binigay niya 150,000 families ang kanyang binigyan. Wow! Kaya hindi ako naniniwala na itong batang kongresista na ito is gagawa ng kalukuhan. Ito, Isa pa mga kabdit, aanhin niya ho yung bilyon-bilyon na pera ni Kong Leandro Libiste kung hindi niya nga naman tutulungan yung ating mga kababayan. Tingnan nyo kahit na hindi niya ho kinukuha yung sahod niya, pati isa po yung tawag ho dito, yung ibinabigay na kasi nakausap po siya ni Kong Garjola mga kabdit. Si Garjola yung may 1,000 na bank accounts na na-freeze sa anti-money laundering. Ngayon mga kabdit sinabihan mo kasi siya ni Garjola na bigyan daw ho siya ng pondo, pero ang catch ho nito mga ka-update, si Garjola din daw ho ang maghahanap ng kontraktor sa ibibigay na proyekto at pondo sa kanyang distrito. Kaya mga update, nakikita ho din natin na yung mga kasama niya dyan sa kongreso, gusto rin ho hawakan yung leeg niya para siyempre, katulad na lumabas na issue ngayon, may isupalpal din ho sa kanya. May ibaliktad din ho sa kanya na kasabwat si Kong Leandro Libiste diyan sa flood control, diyan kung ano-ano pa. Gusto hong ibaliktad din ang issue sa kanya. Kaya dit pakinggan naman ho natin itong si Kong Pulong. Wag na ho natin itong patagalin pa kasi nanggigigil na rin ho itong si Kong Pulong dito sa administrasyon ng Marcos Jr. na ito mga dit. Inamin niya na ho na wala ho siyang budget allocation. Kaya mga dit, reacta na rin ho tayo. Pakinggan na ho natin ang naging pahayag niya rito. Congressman Pulong, magandang hapon po. Kamusta po kayo today? Good and midag, Alvin. Okay lang ko. Parimedag din po pong. Marami pong circulated information right now sa different social media platform na gusto nila na sort of i-contradictory daw yung mga statement mo sa posisyon ng defense. Ano po yung masasabi mo dito, sir? Kabalo kabin, kanang lisod, no? Kanang kabalo ka man ng kalaban, i-twist gyud nila ang storya permi. Kaya ang ilang utok ang masunod. Ya, puro baya na mga magabalo na ka. So kami, Bisaya mi, ako Dabawin nyo ko. Bisan pag nagkamang nami sa lapok, ug pangutan-on mig okay rami gid mi permi. Mintras buhi okay rami mga Bisaya. Ako, ambot ang ubang Bisaya. Pero gipadako ko ngayon nanay, nga bisan nagkalisod-lisod ang kinabuhi, okay ra gihapon. Kay mo may gihatag sa Ginoo. Mo na kuan diha nga dalimang kag sultion nako nga, namayat na siya. Tiguang na kaayo, wa mo kaon. Kabalo kayo sa isultihan ng mga ugok. Musulti po na sila, unta diha na siya matay. Karon musulti ko okay ra siya. O sa isultihan, itwist na po nila nga okay ra. Alay musulti ko okay ra. Ako ato, di man ko doktor, mga ugok. Di ba? Alam nga na nisuka nagdugo diya sulod. Sultiyon na kung okay, dili siya okay. Isulti na ko siya, nisuka dugo. Di malipay mong tanan. Ginoo ko ninyo. Ay magtuwa ng mga troll nila kay okay rami. Sir, on a different note, sinabi din ni Congressman Leviste na isa ka sa apat na pinangalanan niya na walang non-allocables sa budget. Sir, anong masasabi mo dyan? 2022 pa man ko ay budget. So may labot na di. Sama sa akong gisulti, kami mga Dabawin nyo, di may kutomon o way suporta ng national government.
Di mi mga matay. Diba? Pahimo pahinoon mi o sa dawaton parehatong sulti sa kuha. Ingnan nas pulong, tagaan ako sa 5 billion basta cash dayon 40% madto sa Tambaluslos. Unsa may proyekto na to ana? Sir, sinabi din ng dalawang Remulla brothers na somebody tried to bribe them with a 1 billion pero they actually refused daw. But as to the details po, hindi po nila sinabi kung sino. Pero marami pong nag-react, sir, na ito daw ay kriminal. So dapat nila ini-report. Ano po yung masasabi mo dito, sir? May labot na to ana. Magstorya-storya sila, gi-opera sila 1 billion, sila labot na to ana nila. Ngano ila po storya, wag po sila gisulti pangalan. Di ba? Para unsa? Para relevant mundo ha. Storya hitagabok ay. Sir, just to conclude this interview, ano po yung masasabi ninyo sa mga kababayan natin na talagang hanggang ngayon, more than 10 months na po, nandito pa rin at sumusuporta sa pamilyang Duterte? Ik heb dorst, ik heb honger, het spijt me. Dank u wel. Ayun nga ho ang naging mensahe ni Kong Pulong patungkol nga dito sa ating mga kababayan at walang iba dyan sa magkapatid na Remula. Kaya kayong dalawang Remula, mahiya naman kayo kung gumagawa lang kayo ng istorya ha. Kasi 1 billion yun, tingin nyo ho ba mga kapatid, tatanggihan nila? Depende na lang ho kung mas malaki ho silang kinukubra na bigyan nyo ng 2 billion, ganyan, di ba? Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat.